Mga kababayan, sir, this is Jam, the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is January 13, 2026 at yung ngayon ay papunta dyan sa may General Luna Street, Karuhatan, Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may Rostans sa wow, matraffic. Rostans Makati sa may Courtyard Drive, Ayala Avenue, San Lorenzo, Makati po yan. Ako, napaka-traffic ang pagdadaanan natin. Umpisa pa lang. Kasama talaga sa hanap buhay yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin siya. At samantala, sakasakali mo po pala na may marinig kayo mga pangalan, disclaimer lang, sakasakali mo may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin itong ating susunod na misyon. Yan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo pupunta doon sa ating pick-up area. Ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro sa mga susunod na buwan. Bagong balita! Bagong balita! At dyan po ang kabuuan ng mga balita. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Melody Prado? Panalo! Tantay tayo mga kapuso. Natin pong uusisain yung drainage system dyan sa Quezon City. Dyan sa may Araneta Avenue. Diba? Hindi naman yata nakakatulong yan. Alang Gato, standby. Pao de la Cruz, standby. EDSA, southbound. Go! Mga kapuso! Good morning sa mga motorista. Abangan! Mark Makalalan, si Manny Vargas, Diyos na inyo, nakatutok din sa mga balita. Ang oras po natin ay 1 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Radyo na TV pa, meron palabanan ng fake news, dapat totoo. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kasi, sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy. Good eyesight makes perfect moments for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical, love your eyes. Ay mga kapuso natin, tuloy-tuloy po ang pamimigay ng papremyo dito sa ating Resibo Panalo Promo. More than 2 million pesos ang ipamimigay, kasama na po ang 1 million pesos sa Grand Draw. Easy sumali, easy money. Pumunta lang sa GMA Radio Promos and Events page para sa mga detalye. Ang GMA Radio Resibo Panalo Promo hatid sa atin ng Alaxan FR, Celine Plus, Enervon C Plus, Rexidol Forte, Crimsil Vitamin Boost Conditioner, Sunsilk, Super Radio AM Nationwide at Barangay FM Nationwide. Promo runs from December 14, 2025 to January 31, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 243600 series of 2025. Charo Santos po, Ay, Charo. lahat tayo gustong makamura. Pero gusto ba nating mapudol? Dapat, di lang basta makamura. Dapat, right med, dekalidad, at abot kaya. Laging itanong, may right med ba nito? If symptoms persist, consult your doctor. Kapag pumipili ng gamot, dapat yung abot kaya, pero dekalidad. Right Med, check sa quality, check sa affordability. Ang tubig niyo ba'y pinakukuluan o binibili pa para iwas sa diarrhea, cholera, typhoid? Liban sa abogado ni Hernandez, hindi totoo ang mga ulat. Si Hernandez ang nabulgar ng pagkakasangkot umano ng ilang mababata sa kickback scheme. Yan, may survey. Para puso, may survey. Sa dami ng mga naririnig natin at ito mga binabalita po natin habang tayo nag-aantabay ng big fish. Naniniwala ang mga nakararaming Pilipino na mapananagot pa rin naman yung mga mapapatunayang sangkot sa anomalya sa flood control projects. Survey po ito ng Pulse Asia, December 2025.
59% ng mga Pilipino ang tiwalang mapaparusahan ng mga sangkot na opisyal, 28% ang may agam-agam at 13% nagsabing hindi mapaparusahan ng mga mapatutunayang guilty. Ito po sistema, kapuso. Ito po survey na ito. Ang lagay na ito bumaba na yan. Yung mga naniniwalang mapaparusahan ng mga sangkot sa anomalya, bumaba na po ang kanilang tiwala na may mapaparusahan. Sabihin kasi nung Setyembre ano yan medyo mataas yan Bumaba na ngayon ng 12%. Ano bang ibig sabihin niya? Nawawala na ng pag-asa mga kababayan natin sa haba ng tribol. Kung merong mapaparusahan sa flood control project. Yan may magsasampa ng impeachment complaint laban kay Presidente. At ang paniwala ng palasyo mga kapuso, ito'y pakana ng Vice Presidente. Ng kampo ng Vice Presidente. Pero ang nagsasalita mga kapuso, yung Makabayan Black. Sabi ng Makabayan Black, sila din yung magpahahain ng panibagong impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kapag natapos na yung 1 year ban sa Pebrero, ang paniwala nila, mayroong sapat din na patayan at impeachment naman kay Presidente Marcos. Dalawang i-impeach mga kapuso. Vice Presidente, ang Presidente, kaugnay naman itong kay Presidente ng budget. Yan, at saka yung mga ligasyon ng kickback sa mga proyekto, yung mga mali-mali na. Melo del Prado, sa Super Radio, DC. Bakas ng baha. Flood control. So, sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga issue paglustay at mga di umano pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. So, mas magandang masagot po yan. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ay nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Jose Claire Castro, Presidential Communications Office. Ang kailangan lang para mag-initiate ng impeachment, isang complainant at isang sponsor na congressman. Pero whether or not it will progress into an impeachment charge, dadaan mo yan sa Kongreso. So you did yung boto ng Kongreso. At whether or not yung charge guilty yung nasasagdan, doon naman sa Senado ang korte. So you need two-thirds vote. So may proseso yan. Attorney Domingo Cayosa, Constitutional Law Expert. Melo del Prado, sa Super Radio, DC. Alas 6:20, si Presidente po ay bumiyahe na. Patungo po sa United Arab Emirates para sa working visit hanggang January 14. Ayan, dadalo ang Pangulo sa Abu Dhabi Sustainability Week. Magtatagal doon hanggang bukas. Punta na tayo kay Alan G. na pag-uusapan ng tungkol sa mga drainage system, yung mga flood control. Ilang residente sa Araneta Avenue sa Quezon City umaasa magiging epektibo ang patapos ng drainage system sa kanilang lugar. Alan Gatos, Alan G. Good morning, Alan G. Lahat naman tayong maasa, paano tayong maasa, Kuya Medo, na mapapanagot ang lahat ng sangkot sa mga flood control project na normally. Dito, ginagawa pa rin na drainage project sa Araneta Avenue. Umaasa yung mga residente na sana ay kapag natapos ito ay maging epektibo at talagang maging solusyon sa problema nila sa baha, Kuya Medo. Epektibo, hindi defektibo. Dapat talaga epektibo, hindi dahil nasa itong lugar na to, kwento ka sa atin mga napag-usap natin, Kuya Pedro, maraming malalim ang baha na nararanasan nila dito. May mga pagkakataon pa raw ng tao. Di ba yung tubig, Kuya Pedro? Di ba dyan yung may mga kumikita habang may baha? Yung namamangka sa refrigerator? Ay, tama.
pagkatapos sa tagatulak ng mga sasakyan kapag tumitirik. At mayroon itong, may makikita ka na ba? Yung sabi ko, balsa na ginagamit para pantawid sa ilang mga residente. Pero kapag talagang malalim dito, baka na talaga ginagamit mo yung peno, dahil na sa hindi ng pagbaha dito sa Araneta Avenue. Ang kwento ng isang residente, kapag maapaw ang San Juan River, mabilis na tumataas din ang tubig sa Araneta Avenue. Ang ngayong patapos na ani na sistema o project, hindi man tuluyang mawala ang baha, magiging mabilis ang pagpupa at kapag magkakaroon ng mga pagkulan o kaya magkakaroon din ng bagyo Kuyang Beno. Nakita ko din nila kung gaano kalalaki yung mga culvert. Yan, nakikita mo yung mga lupo. Iba na pala ngayon ng mga importal, ano? Mga ganyang klase na, hindi na So, yung ganyang klase na, parang akala ko plastic, pero ginatok ko, parang bakal na konkreto Kuyang Beno yung pagkakagawa. Hindi na yung simento ng araw kasi nadudurog yun Ay, oo, na kapag dinagay ngayon, sa susunod na taon, tatanggalin, papalitan ulit ng panibago. Parang parang nagbuhay. Mabuting pahanap daw, dati-rati, talagang ganda itong epekto dito at ngayong patapos na, itong maikling parte na lang Kuyang Beno, may malita portion na lang ang hindi natatapos. Kumpiyansa si DPW Secretary Pinstitution na ito ay tapos na pagkapit ng Pebrero. Pero paliwanag ng Presidente, magkakasubuan talaga kapag nagkaroon na ng sama ng panahon kung gaano ka-epektibo itong ginawa na drainage project dito sa Araneta Avenue. Alan, malayo ba yun sa ginawa ni Iskaya, yung tinatawag? Drawing po. Malayo ito Kuyang Beno. Ginawa ni Iskaya, nandun dito sa may pamilya ng malapit sa San Juan River at pagkatapos yung may mga ipinatong na mga hangat na Pinahinto yun pinahinto yun. Yun ay sanang isip-tip o hihigop sa baha. Pero problema, yun dito nakaharap yung peno doon sa tubig, papunta sa creek at kapag nagbaha, yun may putot na nagpapabaha ng gusto. Pero ang pinabanggit nga, ito ay 94.5 million pesos na halaga ng project na isinakatuparan ng DPWH Quezon City Second Engineering District Office. Pakinggan natin yung mga tinig ng ating mga nakapanayam na mga residente. Ang nakakatulong din po, kaya lang, pag-yan po ako, masabi ko lang, sa ilog po, pag umapaw po ang tubig, sigurado dito po ang takbuhin. Kaya, pero ito, maganda yung bumaba ang tubig. Dito talaga, malalim pa ba dito? Malalim pa? Oo, malalim talaga. Pero, sabi yan, hindi naman masabi. Pero, malalaman lang natin ang pag-umula. Kapag talagang bumaha na. Yun, magkakatubuhan kapag tutuyag ng bumaha o nagkaroon ng malakas na pagkulan dito sa matapos na drainage project sa bahagi ng Araneta Avenue. At least hindi ghost. Hindi po, pero kaya nakikita mo na ano sa matapos na. Pwede yung madaanan kapag natapos yan at magagamit sana yan kapag dumating ang panahon ng tagulan. Papunta ng natin sa Jebing Maradyo dito na Walpi. Dapat ito. Salamat! Alan G. Del Prado sa Super Radio DC alas 6:25. Ito na po tayo. Tayo'y magtungo ngayon sa kalsada ng Guadalupe. Ayan o, yan. Guadalupe Bridge, malapit doon. Southbound na tayo, no? Southbound tayo. Yung ginagawang bahagi po ng kalsada. O, yan talo na traffic o sa Pasay. Ayan, ang ating maririnig mula kay Brother Mau de la Cruz. Brother Mau, good morning! Pero makikita natin yung traffic content ngayon sa talipaya traffic southbound sa Makati. Ang bayo natin kahit makababayan aga doon sa Paso kapag sa may mababal sa daloy ng traffic mo sa pagtawid pagtawid po ng Guadalupe Bridge pagkapit mo ng San Carlos Seminary. Ang dahilan ay ang patuloy na road rehabilitation sa Brazil o yung paglalasag ng asfalto. Aninang bago mag-alasig hanggang umaga ay nasagta namin inaalis na ng mga tauhan ng construction here na kilometro ng DPWH yung mga road guidance na kanilang ginamit na gabi at mga plastic phones at plastic plastic pa.
ang pagbabagal ay mararanasan mo hanggang sa makarating ka ng Buendia. Inayos niya, Brother Belo, ang inayos niya, yan ang dahilan kung bakit mabagal ang Brother Mau, akala ko hindi abutin ng umaga yan. Umaga na. Usapan dyan. Bago magklase, nakita pero silang sinakyan. Oo. Pinupulot na nila kay mga traffic codes, ano? At ibang baakot kahit hindi sinabi nila kagabi. O kaya si traffic, naalis na nila, pero may mga naiwan pa eh. Bago umabot na kanila nangyari, kaya naman makikita dyan. Pero paglagpas mo naman, hanggang Buendia yan, hanggang Buendia. Paglagpas mo ng Hillsway Avenue, Buendia, bago ang pasok sa tunnel ng Ayala, ay maluwag naman Yan. ang kakatuloy na sasakyan. Ito, brother Mau, ito yung bahagi pa rin ng EDSA Rehab, ha? Tama ba? Yan. Yan. Tama, bahagi pa rin. Kasi kinayon nila, sinayon pa nila, no? Hindi ko na natatagan. Pero yung bus lane, wala ka ng problema. Yung susunod na lane ko sa bus lane, nakapaglakad na sila na asphalt dyan. Nakita na yung umaga ng ating mga motorista. Pero yung 1, 2, 3, hanggang sa service room dito EDSA bago mag-Buendia, ay kinayon pa. Hindi pa nalalatagan. Kita mo yung mga equipment sa gilid, sa mga day, sa mga pili nila na sa mga day, at nakahigpil na, at tinigil na nila yung kanilang ginagawang rehabilitation dito sa EDSA. Wala ko nadaan ano mga major accident sa Sustelo, no? Pag sila nagkaroon sinaling kapitina, ay maluwag na at nagsasabihan at nagsasabihan ng extension at Ross Boulevard sa Pasay City. Ang inyong kapuso, ako nila ko siya kayo sa maraming Salamat, Mau de la Cruz, Cielo del Prado, sa Super Radio, DCWB. Ang nagpauso ng mga salitang ang batas sa Pilipinas, lalo sa kalsada, ay during rush hour lamang, office hours lamang, 9 to 5. Yan, samantala po mga kapuso, meron tayong LPA, Low Pressure Area. Mataas po ang posibilidad na maging bagyo ang LPA na posibleng mabuo sa silangan ng Mindanao ngayong linggo. Sakaling matuloy, ipapangalanan itong bagyong Ana. Naunang bagyo sa bansa ngayong panahon na ito. Ano ba? LPA, mataas ang posibilidad na maging bagyo ang LPA. Ayun, wala pang LPA. Wala pa, posible pa lang. Ayun, ayon po sa Pag-asa, nakikita ang lalapit ito sa northeastern Mindanao, sa eastern Visayas, saka sa Bicol region bago ito lumihis ng direksyon. Baka maging bagyo. Ayan. Na posibleng mabuo. Ayan. Okay, yan na yun. Samantala po, alas 6:29 na po, Bantay Bulkan tayo. Ayan, at naobserbahan po ng PHIVOLCS ang lava fountaining sa bunganga ng Bulkang Mayon sa Albay. Kaninang pasado, 1:30 na madaling araw. Ayon po sa PHIVOLCS, sumabot sa 100 meters ang taas ng lava fountaining. Maya-maya po ay atin po itong hihingan ng mga karagdagang paliwanag. Ano ba ang mga inaasahan pa natin? Ayan, tumagal daw ng mga 33 seconds at alert level 3 pa rin tayo dyan sa Bulkang Mayon. Samantala po, naku, ito ay buti ito't nasilip ng ating butihing DILG Secretary John Vicrimona. Ayan, no? Yung mga nag-i-inspection ko, no, ng mga taga-Bureau of Fire na mga tiwali, hindi po lahat. Marami matitino dyan sa Bureau of Fire, eh. Ayan, no? Isang tauhan ng Bureau of Fire Protection sa Quezon City at isang tauhan ng BFP-NCR tinanggal sa pwesto matapos umunong kumubra ng hanggang 30 million pesos mula sa piniling fire extinguishers ng isang bagong condominium building. Ayon kay DILG Secretary John Vicrimona, pinilit ng inspektor ang pamunuan ng gusali na bumili ng fire extinguisher sa supplier na kanilang kaanak. Overprice umano ng 100%. Bumukol ang fire extinguishers at tinatakot din ang dalawa ang ibang building na nag-apply ng permit sa BFP para makabenta ng overpriced extinguishers. Ayun, bumbero at tindero. Bumbero na tindero pa. Pakinggan natin. Cielo del Prado, sa Super Radio, DCWB. Parang yung inspector at yung supplier ay magkamag-anak. Tapos pinilit nila yung building na doon lang kukuha. Overpriced siya by 100%. At yun ang pinag-ahadi-hadian nila dyan sa taas. Bago pa man nangyari ay
tigil na natin. Pero yung attempt ay ando doon na. Good morning. DILG Secretary John Rick Rebulla. Mga kapuso, ngayon po at kami inyong sundan. Marami tayong mga balita pa. Sundan ang aming social media accounts ng Super Radio DCBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at saka X. Hanapin din ang Super Radio DCBB para makita ang aming official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo mga kapuso. Magtatanghali na po, alas 6:32 na po ng umaga. Radyo na TV palabanan ng fake news. Dapat totoo. Melo del Prado sa Super Radio DCBB. Araw-araw, MX3 para extraordinary. Ang magandang yaman sa kapitong ay original at natural na suplemento with MX3. With MX3, for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cortes, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilhin. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uminig sa dito. Ako po ang inyong kapuso, Cathy San Gabriel. Labis-labis na kasiyahan ang malamang kami ang number 1 sa inyong puso. Kaya naman ngayong 2026, higit pang palalawakin ng SOS, serbisyo on the spot, ang pagbibigay ng serbisyong totoo. Ang pagtugon sa inyong mga tanong patungkol sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno at paghahatid ng payong legal. Dito ang nangangailangan ng haplos. Ito pwedeng i-haplos dito, i-haplos doon. Haplotion. Ang lotion na pwedeng ipahin sa muscles matapos ang magkakong trabaho. May sangkap itong mangosteen at moringa. O i-haplotion mo na yan. Ang haplotion ay available sa Mercury Drugstores nationwide. Ang tubig nyo ba'y pinakukuluan o binibili pa para iwas sa diarrhea, cholera, typhoid, dysentery at iba pang waterborne disease? Uminom lamang ng malinis na tubig. Para sa malinis na tubig, mag-Aquatabs Water Purification Tablet. Isang tableta para sa 20 liters na tubig, 7 pesos 50 centavos lang ang SRP. Tumawag sa HealthLink 211 Pharma Incorporated 02-858-46904. Mabibili sa Mercury Drugstores at the Generics Pharmacy nationwide. Proclasen Sodium is the generic name of Aquatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Alas 6:34 na po ng umaga. Wow! Melo del Prado? Panalo! Si PBOX Director Teresito Babalcol ang ating pumakausap kaugnay ng panibagong aktibidad ng Bulkang Bayon sa Albay. Director, magandang umaga po, Director. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Good morning din po sa inyo. Pakipaliwanag nyo nga po itong nangyari. Mga naitakutan din ng mga kababae natin, mga launa event na madaling araw dyan sa Albay. Nagkaroon na naman po ng lava fountaining doon sa bunganga ng Bulkang Bayon sa Albay, Director. Ito po ay dapat nating ipag-alala ng gusto po at ano po ang susunod na pwedeng mangyari. Account po nito, Director. Okay, so kanina mga bandang alauna, tama kayo, meron tayong lava fountaining na longer, but sandali lamang ito, it only lasted for 25 seconds at hindi naman masyadong mataas, nasa 100 meters lamang. So, ibig lang sabihin nito, nagkaroon po tayo ng may clean bukso o pulses ng lava at gas, kaya nagkaroon tayo ng fountaining. Pero hindi naman ibig sabihin nito na pagiging explosive eruption na ito. This is still brief intensification sa loob ng effusive eruption pa rin. So, titignan natin the next few days kung it will be sustained and kung mas mataas pa o di kay tatagal pa. Ibig sabihin yung duration hindi lamang 35 seconds but more than several minutes na and dapat mas mahaba na yung lava fountain. So, ibig sabihin may nagka-transition na ito to an explosive eruption. But right now, effusive eruption pa rin ito kasi panandalian lamang, 35 seconds and can be sustained. And wala rin itong kasabay pang other signals ng
explosive eruption, explosive escalation. Opo. Pero may binabanggit effusive eruption at saka yung explosive eruption, Director. Magsunod-sunod po yung effusive. Tama ba yun? Nakaintindi namin parang nagpapasingaw lang po yung vulkan at mas maganda ba yan kaysa doon sa iniipon niya yung lakas niya para magkaroon ng explosive eruption, Director? Kapag effusive eruption, may slow release ng lava sa dalisdis ng vulkan. Of course, mas gusto natin ito kaysa explosive kasi delikado din po yung explosive. Pwedeng malalaki para plastic discard natin. And makalalagpas na po sa permanent danger zone. So, kaso ang downside lang ng effusive eruption, matagal matapos, matagal lumong pa, like noong 2023, 6 months bago natin na ibaba yung alert level from 3 to 2. Pag ganung matagal pong matapos, ano po ang epekto nun sa mga kababayan po natin na nandyan at nakatira sa paligid po ng bulkan, Director? Yung mga in-evacuate natin na nakatira sa nasa loob ng permanent danger zone, then they have to stay longer sa evacuation centers. Kasi hindi ba natin pwedeng i-recommend na bumalik sila sa tahanan na nasa loob ng permanent danger zone kasi nga anything can happen, baka pwedeng magkaroon ng malalaki na PDC o yung usod and baka po aabutan sila. So yun yung downside ng effusive eruption. May eruption, but matagal na lang. Kasama sa mga ibinubuga po niya, maliban doon sa mga bato, ano? May apo po yan, ano, Director, na pwedeng mapadpad sa ibang mga mas malalayong mga lugar. Tama ba, Director? Yes, depende sa taas ng plume at saka depende sa hangin, yung direksyon ng hangin. Kaya nga po. Kadalasan kapag maigli lamang yung plume or nasa dalisdis lang ng bulkan yan. Opo, kaya namin natatanong, meron tayong dyan, weather system na umiiral. Bicol, kasama dyan eh. Merong posibleng mabuo na LPA na posible pang maging bagyo, Director. Siyempre, kasama sa kinukonsider nyo yun na pwedeng magpalala sa sitwasyon. Tama ba, Director? Yes po, yung mga kapag maulan, biggest rainfall and torrential pa, pwedeng ma-remobilize yung mga bato natin as lahar. So, mag-ingatin, maging vigilant, lalo na yung mga taong nakatira malapit sa mga riverbank, kahit nakatira sila beyond the 6 kilometer per danger zone. Kung yung kung saan sila nakatira ay malapit sa ilog, kung saan yung ilog nanggaling pa sa dalisdis ng bulkan, eh pwedeng pagdaanan yun ng mga lahar deposit, and pwedeng nakapekto sa kanilang tahanan o sa kanilang even sa buhay nila. Sa kalusugan nila, Director, marami na nakakasakit sa mga evacuation center po ngayon. Dahil dito sa, ano ba yun, epekto nung nalalakap nila dyan at saka syempre yung lamig doon sa mga evacuation center, Director. Opo. Yes, yung sulfur dioxide naman, sandali lang naman na may mga sulfuric smell pero sandali lang naman ito kasi yung kapag maulan kasi yung sulfur dioxide madali pong ma-dissolve yan sa tubig. So yung pala, so kung effusive eruption yan at marami pang mga ganyan na mangyayari, baka tumagal ang mga kababayan natin sa mga evacuation center pala, Director. Kung explosive eruption naman, mas matitindi yung mga ibubuga ang magagaling dyan sa bunganga ng bulkan na mas delikado at baka kahit yung malalayo, sabi nyo kanina, ay maapektuhan din o marating din yung mga debris, ano po, Director? Yes, pwedeng yung pyroclastic density gas baka pwede umabot doon kung explosive kasi matataas yung plume. So, and kapag mataas yung plume, pwede ma-disperse yan in a wider area. Pero palang sabi kanina ng Kasemo, merong dalawang nagkasakit. Nagkasakit na dyan sa mga evacuation center. Pero syempre, pag ganito panahon na malamig, at saka hawa-hawa na yan, Director, kung tatagal pa sabi nyo, ay nako, yun ang problema natin sa mga kababayan natin. So ano po ang aasahan po natin sa mga darating na oras, Director, dito sa aktibidad ng bulkan na ito? Ayon. Okay, so again, we expect this to continue yung diffusive
disruptions again, but anything can happen. Pwedeng magkaroon ng biglang pagbago, biglang changes sa ating mga parameters. So, magiging vigilant lamang yung ating mga kababayan. Yung mga nakatira yan na 6 km permanent danger zone, dapat ready sila to evacuate anytime just in case na i-raise natin yung alert level from 3 to 4. Thank you so much po, Director Pabulcol, at magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po. Ako si Director Teresita Pabulcol, Director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Iyan Cruz yun ang nakita natin sa video, no? Ate Sir, basa na yung kalsada, no? Basa na, no? Maulan na po doon. So, yun yung tinatanong ko na. Kasi pag may mga abo-abo na ganyan, pupunta sa kalsada yun. Nakpo, di ba yung lahat? Baka yung ano pa lang, yung mga abo-abo pa lang, madulas yun eh. Kaya dapat mag-iingat sa kalsada. Alas 6:42 na po ng umaga. Radyo natin, ipipalabanan ng fake news. Dapat totoo. Melo del Prado sa Super Radio DCW. Charo Santos po, nag-nursing student ako noon. Kaya sa gamot, alam kong dapat di lang basta abot kaya. Pinipili ko yung abot kaya pero de kalidad, right meds. Kaya sa butika, laging itanong, may right meds ba dito? If symptoms persist, consult your doctor. Kapag pumipili ng gamot, dapat yung abot kaya, pero de kalidad. Right man, check sa quality, check sa affordability. Good morning, my dear plants. Bibiligan ko kayo, mahal, di kayo mangyayari. Gabi, sorry, di kita nakita. Natuloy ka sa tuloy. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. With over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. I am Dulce, your power singing tita. Sa MX3 capsule, dito ako sulit. Mahalaga paalala, ang MX3 capsule, hindi gamot at hindi dapat gamitin sa gamot sa anumang uri ng sakit. Ang tubig niyo ba'y pinapagpuan o binibili pa para iwas sa diarrhea, cholera, typhoid, dysentery at iba pang waterborne disease? Uminom lamang ng malinis na tubig. Para sa malinis na tubig, mag-Aquanax Water Purification Tablet. Isang tableta para sa 20 liters na tubig, 7 pesos 50 centavos lang ang SRP. Tumawag sa HealthLink 211 Pharma Incorporated 02-858-46904. Mabibili sa Mercury Drug Stores at the Generics Pharmacy nationwide. Proclosan Sodium is the generic name of Aquatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Alas 6:44 na po ng umaga. Wow! Melo del Prado, panalo! Hoy, good morning po. Si 5079 nag-text sa atin. Good morning, tama naman si Yusek Castro. Na si PBB may walang Merry Grace Piatos pero may mga nababanggit kasi sa flood control na mga mali-maliit at pera naman. Ganun. Yung confidential part, ano yun, mga piapiatos lang. May flood control ngayon, mali-maliit na naman. Teka muna, tayo ay magtutuko ngayon kay Manny Vargas. Alas 6:45 na po ng umaga. May sunog. Yan sa isang abandonadong gusali sa lungsod ng Maynila. Manny Vargas, Manny! Ngayong meron, sumiklabang sunog sa isang tatlong palabas na gusali dito sa Kahabanan ng Avenue, Maynila ngayong umaga. Yan ay nasa pagitan ng Pedro Hill at ng Malmar Street southbound. Ito ang lumalabas sa ikalawang sunog na sumiklam sa naturang abandonadong gusali. Ngayong lamang buwan na ito na Enero, na mula sa mga naipong basura sa loob. Same building? Same building? Same building, oo. Parang sa atin ng barangay, parang nitong nakalipas na January 3 lang, yung unang pagsiklab ng sunog. At yung pangalawa ay ngayong umaga. Dapat Suki pala ang sunog yan. lumalabas kasi na may mga nakakapasok dito sa loob na maaring nagsisindi ng pampainit. Abandonado na ba yan? Abandonado na yan? Abandonadong building Kuya Melo. Oo. Ang problema dyan, baka makadamay pa yan, magkakatikit lang yung kasama. Ay, totoo. May mga katabing gusali. Oo. Yun nga
wala namang alarmang idineklara ang Bureau for Protection Manila. Ito nga sa naganap na sunog na tumagal ng tinatayang nasa 20 minuto. Ayon sa mga tauhan ng PSP, mababantayan na lamang nila sa barangay ang nakabukas na entrada ng gusali upang hindi na ito mapusok ng sinuman. Lalo nga at pwedeng magkaroon ulit, may panganabilisan na maulit itong naganap na sunog. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DZOZ. Dapat totoo. Salamat, Manny Vargas. Yan po ang sunog sa lungsod ng Maynila. Melo del Prado. Yun o. Super Radio. Mamaya-maya po pag-uusapan natin mga kapuso ang tungkol po dito sa Cebu. Sa Cebu naman tayo pupunta. Kanina na Albay tayo dahil sa Bantay Bulkan. Ito naman ay Double Birin, Bantay Basura. Yung bundok ng basura, gumiba. Parang payatas tragedy noong year 2000. Mas matindi yun. O 200 mahigit ang mga namatay doon sa paggiba, pagguho ng bundok ng basura sa Baguio rin. Kailan ba yun? 2011 sa Baguio City, ganun din. Open dump site, mga puso. Yung bundok ng basura gumiba din. May 5 patay doon. Maya-maya po yan. Alas 6:47 na po ng umaga. Radyo na TV palabanan ng fake news dapat totoo. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Pag tayo may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayong sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Ang tubig niyo ba'y pinakukuluan o binibili pa? Para iwas sa diarrhea, cholera, typhoid, dysentery at iba pang waterborne disease, uminom lamang ng malinis na tubig. Para sa malinis na tubig, mag-Aquatabs Water Purification Tablet. Isang tableta para sa 20 liters na tubig, 7 pesos 50 centavos lang ang SRP. Tumawag sa HealthLink 211 Pharma Incorporated 02-858-46904. Mabibili sa Mercury Drug Stores at the Generics Pharmacy nationwide. Proclosan Sodium is the generic name of Aquatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Health Capsules by Mangosteen at Berry. Health Capsules by Mangosteen at Berry. With Health Max Care Capsule, may mangustin na, may 8 berries ka pa. Ingatan ang kalusugan with proper diet and healthy lifestyle. Health Capsules by Mangosteen at Berry. Health Capsules by Mangosteen at Berry. Ang Health Max Care Capsule ay mabibili sa Mercury Drug Store nationwide. Para sa katanungan, tumawag sa 8400-5266 at 0922-802-6505. Mahalagang maalala, ang Health Max Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa asma. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZWB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Alas 6:50 na po ng umaga. Wow! Melo del Prado? Ay, nako. Panalo! Sana kayo din mga taga Cebu, ano? Okay pa kayo dyan? Ay, nako, alam nyo po yung Cebu ay dinaanan na ng iba't ibang mga kalamidad itong mga nakalipas na last year, no? May lindol, may bagyo, may baha. Yun, no? Sa Cebu, mga kapuso ngayon, ito namang landfill dyan sa Barangay Binaliw sa Cebu City. Sa kasalukuyan, mga kapuso, ay umaabot na po sa 10 ang natalang namatay dahil sa paghuhuko ng bundok ng mga basura dyan sa isang landfill. Barangay Binaliw sa Cebu City. At 26 pa ang mga pinaghahanap. Meron pa raw mga signs na may mga buhay pa. Kaya tuloy-tuloy po ang search and rescue operation. Ayun. At in-issue na po ng cease and desist order ng Department of Environment and Natural Resources, Central Visayas, ang operator ng landfill, the Prime Integrated Waste Solutions Incorporated. Kasama po sa kanilang tinitingnan kung sumusunod sa environmental law sa mga pasilidad. Ano ba yung mga batas tungkol dyan? Ito, pinapaimbestiga po ni Senator Amy Marcos. Meron na siyang resolution na iniharap sa Senado para imbestigahan po kung tumatalima sa mga batas at patakaran ng mga sanitary landfill. Dami palang mga landfill dito sa atin sa Pilipinas, no?
mga 300 pala itong mga sanitary landfill natin. Itong mga ito, hindi naman mga moderno ito eh. Hindi naman katulad sa ibang bansa ito, Ate Sen, di ba? Oh, open dump site talaga ito. Tampak na ng tambak. Pati nga may batas tayo dyan eh. O, yung tungkol sa pag-segregate, yung solid waste management disposal, nasusunod kaya mula sa bahay hanggang sa pagtatapon, hanggang makarating ang basura doon sa mga open dump site na yan? Parang hindi. Ayan po, ito yung mga titingnan ha. Nakasaad po sa inilabas na guidebook ng Solid Waste Disposal Design, Operation and Management na dapat bawasan ang labis na pagtatambak para maiwasan ang pagdulas o paghuho ng basura, pagtauskos o paghuho ng basura para sa kapakanan ng mga manggagawa doon sa landfill. Dahil kung makikita nyo, ba't ba umabot ng kabundok ang mga punto ng mga basura? Sobra-sobra na eh. Tapon lang tayo ng tapon. At tinatapon naman natin dito puro mga sachet. Di ba? Sachet economy tayo eh. Alam nyo ba na 160 million metric tons yata? Tama, isang araw ang napoproduce ng Pilipinas dahil sa mga sisidlan ng mga maliliit. Sachet economy tayo, maliit tayong bansa eh. Di ba? Mahirap tayo eh. At 52% yan, mga kapuso, yung sachet na yan, ang itinuturing na residual plastic waste. Kasi 52% of the residual plastic waste galing sa sachet. Kita nyo na, di natutunaw yan. Sa pagpili ng gagawing landfill, dapat iwasan ang mga lugar na madalas tamaan ng sakuna gaya ng baha o landslide. Ayun. Nakasaad din sa Republic Act Number 9003 o Ecological Solid Waste Management Act na dapat isaalang-alang ang kalagayan ng mga residente ng komunidad sa pagpili ng lugar ng landfill kasi may mga nakatira doon sa paligid. Meron nga daw, kausap ko kahapon yung si Konsihal Tumulak ng Cebu City. Kasi hindi na po pinapatambakan o pinapatapunan ng basura itong Binaliw landfill na ito. Ay dadalhin sana ng mga nangungulikta ng basura doon sa isang landfill sa isang barangay. Humarang yung mga residente roon, hindi pwede. Ayun, kasi may mga nakatira po mga tao doon. Dapat daw ay may sapat na lawak para mapaglagyan ng basura sa loob ng 5 taon. Sa pagpapatakbo, dapat may tala ng bigat o dami ng basurang tinatagdan ng isang landfill na aprobado ng DNR. May record dapat. Pag tinanong mo ang DNR, alam din kaya nila ito? Sino nag-issue ng ECC, dapat alam nila ito eh. Namomonitor nila yan eh. Environmental Compliance Certificate. Ang compliance, minomonitor kung talaga nakaka-comply. Hindi eh. Baka natapos sa pag-i-issue ng certificate, tapos na ang trabaho ng DNR eh. Kaya nagkakaroon ng problema ganito mga kapuso na ko. Pakinggan po natin. Ito. Radyo DCWB. Station revenue pa rin po ang mode po natin doon ngayon. Dahil kung makikita po natin yung mga data, may mga nakikita pa po tayo mga nare-rescue pa tayo mga survivors. From 12, nag-i-increase po ngayon. 72 hours not already, but we're hoping that we still have people who are alive. That's why we continue to be on this rescue operation. So far, kita nila that baka daw po nagsama-sama na yung effects po ng earthquake. Kasi kung matatandaan po natin, Cebu City, umabot po ng stage 6 so, kung September 13. At nagkaroon din po ng mga na-experience ng mga konting aftershock. Okay. Tapos bumagyo pa. Bumagyo pa. Yung Pagkasino. Ayun. Si Mr. Joel Erestain, Director Office of Civil Defense Region 7 at si Mayor Nestor Archibal, Cebu City. Yun po ang ating narinig na mga balik na mga clinic. Super Radyo DCWB. So wala tayong moderno. Marami naman tayong pera ang Pilipinas. Iba na pa, naririnig nyo naman, ang daming mga kinukurakot eh. Ito mga ganito mga importante sa buhay ng tao at pag hindi talaga tinutukan ay nakaka-apekto pa sa buhay at kaligtasan ng mga tao, mga kapuso. Itong mga ako ng basura, health at saka yung alam mo na, pagka nagkaroon ng kalamidad, problema. Ayun, natural at saka man-made calamity ang nagsama dito eh. Yung mga paglintol, sabi nitong kausap natin, si Mr. narinig natin, Mr. Rasain. Naglintol, nagpaha. Tapos ang daming tambak ng basura. Hindi, tama-tama
tama yung formula, yun, disaster nga yun ang mangyayari doon. Wala tayong modernong waste management system. Open dump site pa rin tayo mga kapuso. Samantalang tayo ay kilala sa buong daigdig na talagang kung makagamit ng mga sachet, 160 million metric tons daily. Yan, ako po. At iba-ibang plastic pa ang kasama mga kapuso. Malaking hamon pa rin yung recycling ng mga basura. At hindi pa rin maayos ang pangungulekta, yung tinatawag natin na solid waste management at saka segregation sa bahay pa lang, kung paano pag-iway-himalayin ng mga basura sa mga bahay-bahay. Kaya lumalala po problema sa basura na dudulot ng peligro sa buhay at kalusugan ng mga tao. Panahon na para seryosohin natin to, mapuhunan tayo dito. Waste to energy system sa Singapore. Ginagawa yan. Oo, nakapagbabawas ng 90% ng basura at nakapagpo-produce pa ng kuryente. 2 to 3% ng energy demand sa Singapore na tutugunan itong waste to energy system nila. Malinis dahil sa high temperature gasification, yung abo, mga kapuso, yung residual waste kung tawagin, ay nagagamit sa construction bilang mga construction materials. Bakit di magawa sa Pilipinas? Bakit di natin magawa dito? Pumasok ang mga pribadong kumpanya, mamuhunan, o kaya kung ayaw nila, gobyerno. Marami naman tayong pera, hindi tayo mahirap, nagkukunyari lang tayo dahil kinukurakot ang pera ng taong bayan. Alas 6:58 na po ng umaga, ang oras po natin mga kapuso. Gusto na kasi sermon. Baliktala po sa ilang saglit. Ako po naman ang iyong lingkod. Wow! Melo ng Prado! Panalo! Alas 6:58 na po ng umaga, radyo na TV palabanan ng fake news sa pagtotoo. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Number 1. May paninindigan, matatag maasahan. Super Radio 594, kapatong Pilipino, lahat Super Radio. Super Radio, ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagpabalita. Pinag Nero del Fred, Joel Reyes Robel at Rowena Dalmasyon. Tutok na sa Super Radio DZWB at WTV. Ang GMA Integrated News. Sinisigurado ang mabilis na pag-aatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa pamagitan ng ating Super Radio stations nationwide. Mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Karangalan kong namin lahat na maging bahagi ng pinakamalaki at pinagkakatiwalaang news organization sa bansa. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Balita, ginamit, panataw. Super Radio 594, lagi naka-alerto, servisyo, totoo. Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Ay paninindigan, matatag maasahan. Super Radio 594, kapatong Pilipino, lahat Super Radio. Servisyo, totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Stop by, Super Balita sa umaga nationwide. Stop by. Dito sa GMA, naniniwala kami ng nagbabalita. Dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras mga kapuso, 1 kalahating minuto makalipas
Duterte. Handog sa inyo ng Super Radio DZWB at lahat ng Super Radio sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga. Ito ang Super Balita sa Umaga. Nationwide. Nakuulat live mula sa Super Radio DZWB. Narito sina Joel Reyes-Abel at Melo Temprano. Martes po ngayon, ika-13 sa buwan ng Enero, taong 2026. Sa ating mga headlines, Meralco, magpapatupad ng bawas singil sa kuryente ngayong Enero. Mga kumpanya ng langis nagpatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Bulgang Mayon sa Albay, nagpuga ng lava kaninang madaling araw. Aabot sa 70,000 individual. Kinakailangang ilika sakaling itaas sa alert level 4 ang bulkan. Bilang na mga nasawi sa pagbuo ng bundok na basura sa isang landfill sa Cebu City, lumakyat na sa 10 habang patuloy ang pagharap sa 26 na iba pa. 59% ng mga Pilipino naniniwalang mapapanagot ang mga sangkot sa maanumanyang flood control projects batay naman sa survey ng Pulse Asia. Walang opisyal ng DPWH tinanggal sa pwesto sa gitna ng investigasyon kaugnay ng iba't ibang usapin ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Dalawang opisyal ng Bureau of Fire Protection sinibak sa pwesto matapos kumanong tumanggap ng kickback mula sa overpriced fire extinguishers ayon sa DILG. Malacanang hindi tinanggi na nagbago na ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng planong paghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Panukalang batas para sa paghahati-hati ng mga distrito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao lusot na sa ikatlot huling pagbasa sa Bangsamoro Parliament. Ilang na mga nasabi sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Iran, umabot na sa 500. Department of Foreign Affairs tiniyak na walang Pilipino na nadamay sa gulo. Super Balita sa Umaga, Nationwide. Para hindi mauli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DZWB. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel at kami i-follow sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang po Super Radio DZWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Pantay Panahon! Mataas ang posibilidad na maging bagyo ang low pressure area na posibleng mabuo sa silangang Mindanao ngayong linggo. Sakaling maging ganap na bagyo, pangalanan po itong bagyong Ada. Naunang bagyo sa bansa ngayong taon. Ayon po sa pag-asa, nakikitang lalapit po ito sa northeastern Mindanao, eastern Visayas at Bicol region bago ito lumihis ng direksyon. Samantala, umiiral pa rin ang shear line sa silangang bahagi ng northern Luzon. Tulad po nito ang Cagayan, Isabela at Aurora ay makakaranas po na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na makapagulan. Apektado naman ang intertropical convergence zone ng Davao region na magkakaroon po na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na makapagulan, magkulog at pagkidlat. Ang Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley ay makakaranas po na maulap na pamurin na may mahinang pagulan dulot ng amihan. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulong-pulong pagulan, pagkulog, pagkidlat dulot ng easterlies. Pantay Panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Sa detalye ng ating mga balita, magpapatupad ng bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong Enero. Ayon kay Josal Dariaga, tagapagsalita ng Meralco, may higit sa 16 na sentimo kada kilowatt-hour ang bawas singil sa kuryente ngayong buwan, dulot ng mas mababang transmission charge at pagbabaho ng halaga ng kuryente sa wholesale electricity spot market o WSM. Katumbas po ito ng 32 pesos and 74 centavos na bawas singil sa mga kumukonsumo po ng 200 kilowatt-hour kada buwan, 49 pesos and 11 centavos sa 300 kilowatt-hour, 65 pesos and 48 centavos sa 400 kilowatt-hour, at 81 pesos and 85 centavos sa 500 kilowatt-hour kada buwan. Super Radio! 6 na minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga, taliwas na naunang pagtaya ng Department of Energy. Nagpatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo, mga kumpanya na langis ngayong araw. 30 sentimo ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina.
20 sentimo naman ang taas presyo sa kada litro ng diesel habang 30 sentimo ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Super Radio! Unti-unting tumataas ang presyo naman ng lokal at imported na bigas sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa Mega Q-Mart sa Luzon at Quezon, nasa 45 pesos kada kilo ang pinakamurang lokal na bigas habang 55 pesos naman ang pinakamurang imported na bigas. Ayon po sa ilang nagtitinda, hindi na sila makasunod sa maximum suggested retail price o MSRP na 45 pesos kada kilo sa imported rice. Kanila tumaas na kasi ang presyo ng kinukuha po nilang bigas. Mula sa natin 1,000 piso kada 25 kilo na bigas. Ngayon po ay nasa 1,250 pesos na po ito. Tumataas umano ang presyo dahil sa binibidding ng mga trader ang lokal na palay, lalo pat tapos na po ang panahon ng anihan. Supply ng imported na bigas nagsimula nang dumating sa mga pamilyan dyan naman sa lungsod po ng Dagupan. Alamin natin ang balitang yan mula naman kay Jasmine Gabriel Galvan. GMA Regional TV, naputol. Alright, babalikan natin si Jasmine mamaya mga kapuso. Nakatakdang magluwas o mag-export ng 100,000 metriko tonelada ng asukal ang Pilipinas sa Amerika. Ayon sa Department of Agriculture, inaprubahan nila ang plano ng Sugar Regulatory Administration o SRA na mag-export ng asukal para protektahan ang kita ng mga lokal na magtutubo. Isa rin itong akbang para mabawasan ang supply ng raw sugar sa bansa na nadagdagan ng 130,000 na tonelada mula sa lokal na produksyon. Una nang pinalabig ng DA at SRA ang import ban sa asukal hanggang December 2026. Patuloy ang aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay at nagbuga ito ng laba kaninang madaling araw. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, naitala ang tinatawag na short-lived incandescent lava fountain sa bumanga po ng bulkan kaninang 1:36 ng madaling araw. May taas na 100 metro ang lava fountain. Tumagal po ito ng 35 segundo. Samantala, umabot naman sa mahigit 4,000 individual ang apektado ho na patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon sa Albay. Ay sa National Disaster Risk Reduction Management Council, mahigit sa 1,100 pamilya ang kasalukuyang nananatili sa 14 na evacuation center. Umabot naman sa 8.64 million pesos sa halaga ng tulong na naipamahagi sa mahigit 1,100 pamilya na apektado. Kabilang sa mga lugar na may pinakamaraming naapektuhang residente ay ang Tabaco City, Malilipot, Kamalig, Ligao City at Ginobatan. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng pamahalaan para matiyak ang kaligtasan at matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Patuloy na naka-alerto ang mga otoridad sakaling itaas sa Alert Level 4 mula sa kasalukuyang Alert Level 3 ang Bulkang Mayon sa Albay. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, aabot sa 70,000 individual ang kinakailangang ilikas kapag itinaas sa Alert Level 4 ang bulkan. Tulad nito, naghahanda ng pamahalaang panlalawigan ng mga truck na maaaring gamitin sa paglilikas sa mga residente. We have to prepare, number one, yung mobility. So we need trucks or any form of vehicle na pwede sa maramihan or sa mga pamilya. Ang tinig ni Albay Governor Noel Rosal. Ini-isolate o pinupot na ang mga nagkakasakit na evacuate tulad po ng pag-alburuto ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon kay Malilipot Albay Mayor Zenon Volante, layunin po nito na maiwasan ang hawaan ng sakit sa mga evacuation center. Yung study wise namin, may mga ano naman sila. Naglalagay sila ng rooms, dapat hindi makahalo din sa mga karamihan ng mga bata. Dapat magana. Kasabay nito, meron na itinatayong tent city sa barangay San Jose, pero sinabi ho ng alkalde na baka hindi agad magamit ang tent. Dahil na rin sa banta ng namumungsama ng panahon sa lugar. Huwag na muna namin ilipat. Doon na muna sila sa mga schools. Dahil pag nandiyan sila sa tent, mahirapan naman sila pag umulan. Dinig po ni Malilipot Albay Mayor Zenon Volante. Bilang na mga naitalang rockfall event sa Bulkang Mayon sa Albay, umabot na po sa mahigit 200. Ayon po sa PHIVOLCS, alamin natin ang balita na wala naman kay Alan Gatus. Alan, pasok!
Nananatiling mataas ang aktibidad na ipinapakita ng Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras ayon sa PPOX na ito na ang 206 na rockfall events o pagbagsak na mga bato habang nasa 63 pyroclastic density current events. Maliban sa nangyaring lava fountaining kaninang alauna ng madaling araw, tuloy-tuloy din ang crater glow o pagbaga ng bunganga ng bulkan. Aabot naman sa 526 na tonelada ng sulfur dioxide o asupre ang naitala habang nasa 1,000 metro naman ang taas ng pagsingaw na napapadpad sa timog kanluran. Sa ngayon nananatili pa rin sa alert level 3 ang Bulkang Mayon at pinagpapawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone habang pinag-iingat ang mga nasa extended danger zone. Ako sa Alanggatos ng JB sa Radyo DCWB, dapat na to. Umakyat na sa 10 ang bilang na mga nasabi sa pagguho ng bundok ng basura sa isang landfill sa barangay Binaliw sa lungsod ng Cebu. Ayon kay Joel Erestain, Director ng Office of Civil Defense, OCD Region 7, patuloy pa rin ang search and rescue operation para sa 26 na individual. Search and rescue pa rin po ang mode po natin doon ngayon. Dahil kung makikita po natin yung mga data, may mga nakikita pa po tayo mga nare-rescue pa tayo mga survivors. From 12, naging 18 po ngayon eh. Batay kanya sa pao ng investigasyon, posibleng dahilan ng pagho sa landfill ay ang nagdaang lindol na sinundan ng pananalasa ng bagyong Tino. So far, initial nila is that baka daw po nagsama-sama na yung effects pa po ng earthquake. Kasi kung matatandaan po natin, Cebu City, umabot po ng intensity 6 no, po September 30. At nagkaroon din po ng mga na-experience ng mga konting aftershock. Okay. Bumagyo pa. Iba po yung bagyong Tino. Ang tinig ni Joel Erestain, Director ng Office of Civil Defense sa Region 7. Samantala, sinabi naman ng pamahalang lungsod ng Cebu na hindi pa rin napag-uusapan sa ngayon kung sino ang may pananagutan sa insidente dahil kailangan muna nilang unahin ang kapakanan ng mga biktima. Inisyuhan ng cease and desist order ang Prime Integrated Waste Solutions Incorporated. Kaugnay ng pagbuo naman ng landfill nito sa Cebu City. Inilabas ng DNR Environmental Management Bureau Region 7 ang kautusan para naman sa pagpapahinto ng operasyon ng kumpanya dahil po sa naganap na trahedya at posibleng epekto po sa kalikasan. Ipinatatawag din ang kumpanya sa isang technical conference para ilatag ang mga kinakailangang impormasyon at compliance commitment sa loob ng hindi lalampas sa 9 araw. Samantala, pinaimbestigahan ng ilang mambabatas kung tumatalima sa mga batas at patakaran ang sanitary landfill na nag-ooperate sa bansa kasunod po ng pag-uo naman ng landfill dyan po sa lungsod po na Cebu. Sa resolution number 244 ni Senator Amy Marcos, sinabi ho niyang hindi ito ang unang beses na nagkaroon po ng pag-uo sa imbakan ng mga basura. Tinukoy niya pag-uo naman ng dump site dyan po sa Payatas, Quezon City noong taong 2000 kung saan mahigit sa 200 katao ang nasawi. Hindi yung pag-uho po ng bahagi ng dump site sa Luzon ng Baguio. 2011 po nangyari ang kung saan 5 tao naman ang nasawi at maraming bahay ang natapunan. Pinaimbestigahan din ng Kabataan Party List ang insidente at kailangan na rin nilang ipasa ang Magna Carta for Waste Workers para mabigyan sila ng proteksyon sa mga peligro ng kanilang trabaho. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Nauso ang trangkaso, uso po ang upo-sipon mga kapuso dahil po sa nandiyan na po ang amihan. Medyo malamig na po ang ating panahon. Sa usapang kalusugan tayo mga kapuso, sa panahon po ngayon mahalagang mapanatili natin malusog ang ating mga katawan laban po sa mga sakit. Kailangan maging maingat po tayo lalo na sa pagpili po ng mga gamot. Ang paalala po ng Unilab para makatiyak, tandaan ang 4 na marka ng quality alaga. Una, sukat na patunayan. Pangalawa, ayon po sa standards. Yung pangatlo, dapat sinuring mabuti. At syempre, yung pang-apat, yan dapat ay pandaigdigan ng kalidad. World class, mga kapuso. Di ba basta-basta paggawa ng gamot. Dapat ito'y produkto na masusing pag-aaral, research ng mga scientist at eksperto. Pagdating po sa gamot po at kalusugan ng ating pinag-uusapan, tandaan ang 4 na marka ng alaga mula sa alagang Unilab, quality alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Oras natin, 16 na minuto makalipas sa kalas 7. Radyo na! TV pa! Nalala ng big news. Dapat! Totoo! Punong-puno ng ligaya ang aming puso dahil
Number 1 tayo muli sa Mega Manila. Number 1 AM station, Super Radio DZBB. At number 1 FM station, Barangay LS 97.1. Salamat sa regalong ito, mga kapuso. Ako po, si Karen de Santa Cruz ng Big Time Balita. Big time na pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa amin. At dahil dito, ang Super Radio DCWB ay number 1 sa buong taon ng 2025. Ngayong 2026, walang pakita Big Time Balita ang aming hatid sa Super Radio DCWB. Kalaban ng fake news, dapat totoo. Malaking karangalan ang ibinigay sa ilang programa ng Super Radio DZBB sa 47 Catholic Mass Media Awards. And now, the CMMA for Best News Commentary goes to Vera Beltrano sa Super Radio DZWB 594 kHz GMA Network. Belo del Prado sa Super Radio DZBB Best News Commentary Program. And the CMMA for Best Educational Program goes to Pinoy MD sa Super Radio DZWB. Pinoy MD sa Super Radio DZBB Best Educational Program. Binigyan naman ng special citation ang Double X sa Double B bilang Best News Commentary Program at Super Servisyo, Trabaho at Negosyo bilang Business News Program. Maraming salamat po! Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Suma sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Suma sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Suma sa Puso. Hindi kasi, partner, ang punto ko naman, paano kung yan ay may ginawang masama rin sa kapwa nating Pilipino, paano siya ba, ay, yan nga yan! Oo! Patuloy pang gagawa ng tama. Oo, tama. Yan naman, yan na muna natin basta. Yan nga ang kamag-anak ni Kit. Yung mga ganun ba, no? Oo. Maraming salamat, Zeus de Gaspi. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Smart, the number 1 dishwashing paste. Tanggaling-galing! Anong oras na binibining maganda? Thank you for that wonderful intro. 7:19 na po ng umaga. Marami pa istorya sa magbabalik na Radyo Patrol Balita alas 7. Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMN. Ride Bar Blues with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng lumit na tiyak pero di masakit sa tabay. Tested ang confident polycotton sa matyak malupit sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blues manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Basta AM DZMM. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing base ko. Prito ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday. Yan pag Smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Kahit para walang mahiginis sa dating kape. Sa mas plastic ang bawat luto. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing base. Heavy duty linis, bawat pahid. Smart Dishwashing Base. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team.
sa DCMM. Radyo Patrol 630 at DCMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DCMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Basta AM, DCMM. Radyo Patrol, balita alas 7. Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:22. Bababa po ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Enero. This is sa 8 centimos, 16 centavos kada kilowatt hour ang bawang singil, nakatumbas ng 33 hanggang 82 pesos na bawas sa ordinaryong residential customers. Gusto dito ng pagbaba ng transmission charge, gayon din ang presyuhan sa wholesale electricity spot market at kinutratang kuryente ng Meralco. Pero aminado ang Meralco na hindi patiyak kung magtutuloy-tuloy ang bawang singil sa susunod na buwan kahit malamig ang panahon. Consumption low usually kapag demand, and that impacts on other. Pero as far as whether or not it will go up or down, natin na natin. Nauna nang inatasan ang land transportation. Ay, hindi pala pwede. Go! Ako na. Tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo, 30 centavos ang taas presyo sa gasolina at kerosene, habang 20 centavos naman sa diesel. Gusto dito ng geopolitical tension sa Iran. Gayon din ang kawalan ng katiyakan sa magiging hakbang ng Amerika sa langis ng Venezuela. Nakaapekto rin sa pagtaas ng presyo ang paghina ng piso dahil imported ang lahat ng commercial fuel sa bansa. Kahapon, nagsara ang palitan sa 59 pesos and 26 centavos kada US dollar. Alas 7:23 namumuna ang illegal turning sa nalalabag na batas trapiko noong nakarang taon. Sinundan ito ng unattended illegal parking, inipagsunod sa traffic signs at number coding scheme. Galing ang dato sa pagpapatupad ng physical apprehension at no contact apprehension policy o NCAP. Ayon sa MMDA, ilang driver ang lumalabag sa batas trapiko para makaiwas sa aberya. Para sa Automobile Association of the Philippines, sumusunod lang ang Pilipino kapag may nakabantay. Kailangan kasi sa Pilipino may nagbabantay. Kasi sa ibang bansa, no, mapapansin mo walang traffic policemen. Kasi ano lahat yan eh, automated lahat yan eh, no contact apprehension lahat, ibang bansa, malambing tayo na bayad eh, pakiusap lahat, saka kamag-anak, lalo natin kamag-anak eh. Pag nakahuli, maghanap ng kamag-anak, yung padrino system. Si Automobile Association of the Philippines President Joe Ferreria nauna nang inatasan ng Land Transportation Office na tiketan na lang ang mga motoristang lumalabag sa batas trapiko at huwag munang kumpiskahin ang lisensya. Bibigyan din ng motorista ng 15 working days at hindi 15 calendar days para matubos ang lisensya lalo't walang pasok sa LTO tuwing weekends. 10 na ang namatay sa gumuhong landfill sa barangay Binaliw sa Cebu City. Kasunod dito ng pagkaka-recover sa bangkay ng 2 babae noong linggo ng gabi. 12 ang nasagip habang patuloy ang search and rescue operation sa 28 pang nawawala. Sinabi ng Office of Civil Defense spokesman Junie Castillo na posibleng marami pang naipit sa gumuhong basura. Ipagkakayan yung ating kapal na pamahalaan, ganun din yung mga rescuers natin doon sa mga pamilya, yung mga workers doon, ano, at saka yung kanilang mga kasamahan, no, para nga po ma-account, no, kung sino nga ba at ilan nga ba yung total na nawawala at nandoon sa lugar. Kaya patuloy po yun ang ginagawa para po malaman natin, no, kung sino nga ba ang hinahanap at Ipinatigil na ng DNR ang operasyon ng Prime Integrated Waste Solutions na napamahala sa landfill. Alas 7:26.
Namatay po ang 42 anyos na babaeng lumikas dahil sa pagkalburuto ng Bulkang Mayon. January 6, dinala sa ospital ng evacuee matapos sumamang pakiramdam habang nasa evacuation center. Makalipas ang 4 na araw, namatay ang babaeng stroke victim. Nakapagtala na ang Albay Provincial Health Office ng 18 sakit sa evacuation centers kabilang ang Lagnat, Ubod, Sibol. Sa ngayon patuloy ang pagtaustos ng pyroclastic density current o UPSON sa Bulkang Mayon. Nauna nang nagpatupad ng mandatory evacuation o barsang paglilikas sa mahigit 700 pamilyang nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Naka-alerto na rin ang mga residenteng nasa extended danger zone sakaling itaas sa alert level 4 ang Bulkang Mayon. Dumami naman ang mga turistang bumibisita sa Albay para masilayan ang pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Pero may ilang turistang nagkansela ng reservation sa mga hotel at resort bunsod na sinasabing social media post ng ilang content creators na nagdudulot ng pangamba hinggil sa aktibidad ng bulkan. Sa taya ng PBOS, maaaring tumagal ng hanggang 6 na buwan ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Patuloy din ang aktibidad ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Natala ng PBOS, 2 beses na nagbuga ng abot ang bulkan kahapon. Nagiging madalas din ang ash emission ng Bulkang Canlaon pero wala pang naitalang ash fall. Nasa alert level 2 ang bulkan kung saan ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Sa Pasay City, mahigit 114 million pesos na halaga ng shabu ang nasamsam sa NAIA Complex. Sa banda doon, sa X-ray inspection, nadiskubre ang halos 17 kilo ng shabu na itinago sa mga kahong ibinalot ng packaging tape. Itiniglara ang kargamento bilang malachite stones na galing ng Congo. Tama ba yung bigkas ko sa malachite? Mukhang tama. Malachite stones. Inaresto ang 2 proper representative at isang porter na iniinalang konektado sa shipment. Pasensya na po dito sa maselang balita. Sa Laguna, naaresto na ang suspect sa brutal na pagpatay sa 8 taong gulang na grade 3 student sa San Pablo City. Sa January 9, papasok na sana sa eskwelahan si Gianni Rick Nodero nang mawala hanggang sa matagpuan ng kanyang bangkay sa damuhan malapit sa kuweba. Tapos ang tenga ng biktima, naputol din ang ilang daliri sa kamay at may taga sa tiyan at leeg. Pinsang buo ng ama ng biktima ang suspect na nakipaglamay pa sa unang gabi ng burol ng bata. Sa investigasyon, nagalit ang suspect sa biktima dahil madalas na nakakaaway ang kanyang mga apo. So, bakit niya po ginawa sa ano po yun? Kung may kasalanan po naman siya, sana po dapat na lang po pinagsabihan o inano lang po niya, hindi po ginanon po siya. Nakakulong na ang suspect na nakaharap sa reklamong murder. Alas 7:29 sa Negros Oriental, kalasingan ay tilturong dahilan sa pamamaril ng pulis sa bayan ng Sibulan. Kasama ng suspect na si Staff Sergeant Bonifacio Saicon, ang mga kapwa pulis sa bar para sa birthday ni Sibulan Police Chief Captain Jose Sima Franca. Inimbitahan din ang mga pulis sa babaeng biktima sa bar pero biglang pinaril ni Saicon. Inaresto ng mga kasamang pulis si Saicon at isinakay sa sasakyan ni Sima Franca para dalhin sana sa istasyon ng pulis. Pero pinaril din ni Saicon si Sima Franca, gayon din sina Senior Master Sergeant Tristan Chuang at Patrolman Ray Templor. Natuklasang nagsimulang mag-inuman ang mga pulis sa istasyon at itinuloy sa bar, kaya isinantabi ang anggulong issue sa babae ang motibo sa krimen. Sinampahan ng 4 na reklamong murder ang suspect na sinasabing may sama ng loob sa kapwa pulis. Sinibak din sa pwestong hepe ng Negros Oriental Police at Deputy Chief ng Sibulan Police dahil sa command responsibility. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Geniel Krishnan. Geniel, good morning, Geniel! Ang showbiz balita ay hatid sa inyo ng White Rose Papaya Soap with Niacinamide. Kutik-sulit ang glow up. Alvin Adorno, good morning sa inyo, Alvin Adorno, sa ating showbiz spotlight. Magbabalik prime time na si Bella Padilla kasama si Gerald Davidson at Richard Gutierrez. Wala pang detalye sa active drama series na mapapanood sa unang quarter ng 2026. Pero excited na si Bella lalo sa bago para sa kanya ang action drama genre. May cameo si Bella sa Pamilya Sagrado noong 2024 habang huling full-length series ang aktres ang Sino ang May Sala ni Yapulpa noong 2019.
very new for me, bagong-bagong character. Bagong genre din. First time ko mag-a-action drama. So I'm very excited. I think people will also be surprised kung ano yung magiging takbo ng kwento dito or yung takbo ng character ko dito. Para sa Showbiz Popeye, tapos si Gino Princess. Balik sa inyo, Alvin and Doris. Thank you! Maraming salamat, Daniel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita. Thank you, maraming salamat, Daniel Krishnan. Ang Showbiz Balita ay hatid sa inyo ng White Rose Papaya Soup with niacinamide. Sulit ang glow up. Maraming salamat. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7. Hello, ako po si Don Bigornia. Ako naman po si Alvin Al Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Kung hindi pa po kami tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas sa mga senior citizens. Natin o magpadala na kayo ng mga tanong po ninyo sa mga 85 at 80 85 and 90 95 your 100 page tapos 100 1,000 o ituloy natin yung discussion natin with the National Mission of Senior Citizens padala nyo yung tanong nyo ngayon na sa ating pagbabalik na po ang Gising Pilipinas Energy Basta AM TZMM. In fairness, let's grow up. Let's grow up sa White Rose Papaya. Papaya, gaya sa nila para sa cooking power times 0. 2 plus shea butter and tea tree oil. White Rose Papaya. Let's grow up. Ganyan yung house na healthy White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. mula sa number 1 Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo, ano maradero. Ang galing for everyday. Yan pag Smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para wala pahiginis, fantastic kami. Mga plastic na pamasa ka. Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Base. Heavy duty linis, tawad pahit. Smart Dishwashing Base, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Basta AM, PBMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Pride Detergent. All you need is pride. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng lumit ng tiyak, pero di masakit sa kamay. Tested at confident polycarbonate sa matyak malupit sa kamay mo. Mabaging Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Proteksyon ng mga bata kontra pisa, polio, tetanus, Hep B at iba pa. Kaya magpapakuna ang mga buntis magiging ligtas sa bansa ng tetanus at diphtheria. Kaya magpapakuna ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpapakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpapakuna dahil bawat buhay mahalaga. Proteksyon ng mga bata kontra pisa, polio, tetanus, Hep B at iba pa. Kaya magpapakuna ang mga buntis magiging ligtas sa bansa ng tetanus at diphtheria. Kaya magpapakuna ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpapakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpapakuna dahil bawat buhay mahalaga. TTTZMM, numero 1 sa aksyon. Basta AM, TZMM. Gising! Gising! Pilipinas! Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin L. Chico at Doris Bigornia.
magandang umaga po kay Richard Mark, ganoon din kay Alfred Estilan at kay Tio Jeronimo at kay Jerry Diaz. Ba't kami namang nagpapatid? Pati si Ann Bustamante Calumarte. Late na gising dahil ubo ng ubo ng mid-not watching now. Kasi nahuso nga yung sugar pala partner. Oo nga, sobra. Kaya mag-ingat po tayong lahat. Tubig, Ann, ha? And hindi na tubig, pahinga. Pahinga, Kailangan oo. mo ng rest. Rampa ng rampa, lola mo. Grace sa tiyo, magandang umaga si James Subino. Meron din si Paulo Dumalte ng Iraq at Antuan. Governor. Ano nagpapabati sa akin, nakalimutan ko pangalan. Oh. Ako naman, may pasasalamatan pala ako. May nagbigay sa akin ng empanada. Ano ba yun? Di ba pasasalamatan ko bailaw? Masarap yun, nakakain ako. Kaya naman tayo nung lagi na lalaman. Kaya hindi ko na nga natatandaan ng lasa kasi matagal ang panahon na. Pero sabi lasa po niya, empanada niya. Nasa na ba yun? So, May si ano? empanada eh. Ano bang pangalan? Elizabeth Santos. Sarah, ay hindi. Sarah and June Santenko. Kasi hindi siya nababagutin yung student number. Binigyan ako ng at nada. Sarap. Pork yan, pork. Sige. Ano yung chicken? Alam ko. Akin naman. Thank you, Anjuna. Sarah and June Santenko. Ano daw niya yan? Specialty daw sa from Malungos. Thank you, man. Kailan nakakabusog partner? Ayun. Mabigat sa tiyan. Masarap. Masarap at saka yun na nga nakalimutan ko rin yung Sandy Dada. Masarap. Ulit-ulit. Daddy! Ano ba yan? Si, yan ako, the May Bank, nakamonitor din sa atin. Ganun din si Dr. Carlo Lazaro, si Marie Galisa. Ang pumulik mo. Governor. Salamat na. Ano ba naman mabagal ako magpupas ng egg? Ayan. Number 3. Louie Basconan. Hello, Louie Basconan. Ayaw mo na. At least realista natin yan. Super. Oo, happy Tuesday din sa'yo. Happy at umayos kang bata ka. Ambassador Francis Yu, Ambassador, magandang umaga po sa inyo. Si R.S. Kennedy. Bakit naman na ba? Sabi niya, nung nag-take ako ng test for driver's license, may sagot kayo test paper. Saan dito sa atin? Pupusyahin ko na lang. Sigurado sa atin ito. Sa Amerika. Ay, mahira. Sila. Pwede ba mag-take ko sa kanila? Pwede. Ano may bayan din yun? Nakakatakot, di ba? Baka dami may practical. Oo. Dito sa atin, ikot mo lang ng isang Totoo. Ayun dapat. Yun ang dapat sa alang-alang. Kaya nga naman, kapag ikaw ay nagkaroon ng traffic violation, mahina yung driving school mo at saka yung driving officer mo. Kasi bakit ka nagpa-violate? Lahat yan, inaral mo. Marla Vergara, magandang umaga din sa'yo. Pwede okay ka na? Dave Amalosa, watching via DZMM Teleradio in Quezon City. Thank you. Thank you. Meron ka ba din sa papel mo? Binigyan ka ba nila Wala ng... pang papel. Wala kang kodigo. Wala pa. Oo. Buti hindi niyo binibigyan si Doris ng kodigo. Ganyan naman yung mga yan eh. Paano? Hindi ako pinapal. Si June Villa, waiting to watch po na reporting from Thailand. Hi June. At isa po sa po yun, isa pong messenger. Pero din si Jeff Fernandez, always watching and always listening from Camarines Sur. Nakamonitor sa atin. Si Checa Reyes. Sino pa ba ito mga ito? Tony Santiago. Tony. Itong si LC Balion Florentine. Inaaway ako nito partner. Away talaga. Sinusumbong ka? Oo, sinusumbong ako. Si Chris Averini Daciano, nagpapating ng check ng pan. Ako pinapadala tayo ng ube cheese pantital yan eh. Ube cheese pantital, parang dito na lang sa Koreas, pwede naman. Parang masarap. Lalo Kami na lang bala sa'yo. Sausaw sa mainit na kape. Esquerra Gate. Wag say kasi maraming gate ng ABS-CBN. Oo. Ano? Gusto ko yung gate. Wala na ako pa. Okay. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Ana Marie Calapit. Ang ating acting executive director ng National Commission of Senior Citizens. Hi
kay Ma'am Ana. Morning, Hi, good morning po, Ma'am Doris. Sir, Alvin. Ayan, finally naka-zoom na rin tayo. Last time kasi naka-phone patch na po tayo. Kaya buti na lang, she woke up like that. Hindi siya masyado ready, partner. She ready. Ay, Tato kayo sa magandang umaga sa'yo. Siguro habang wala pa yung mga tanong, i-refresh nyo, i-remind nyo nga kung ano yung mga... Recap natin. Oo. Yung natin napag-usapan Hindi, na. ang gusto ko munang malaman is, ano ba ang forthcoming? May benepisyo bang forthcoming? May nakaschedule bang release? Ang National Commission of Senior Citizens sa mga 80, 85, 90, 95 o 100 weeks from now. Ano ba rin? Yes po, Sir Alvin. Una, magandang umaga sa ating mga tagapakinig, lalo na po dito sa NCSC. Full force po kami nakikinig sa inyo hanggang dulo po ng Pilipinas. So, ang ating pong mga regional offices, no, mula NCR hanggang Region 13, naghahanda na rin po para sa cash gift distribution natin this February. Magre-release po kami ng schedule sa ating mga local government units para po i-announce sa ating mga kabarangay na lolo at lola kung ano pong araw, anong oras at saan ang kanila pong cash gift distribution para sa kanilang 10,000 cash gift. Opo. So, ano yun? Paano malalaman? Na-informed na ba ang mga recipients at kung sino makatatanggap, Ana? Sa ngayon po, hindi pa po sila informed. Kapag ka po may listahan na po na ready na ang ating mga regional offices, saka po tayo makikipag-ugnayan sa ating mga LGUs para po mai-announce sa ating barangay kung sino-sino na po yung makakatanggap. Opo. Pero kailangan ba sila pupunta sa barangay? O yung barangay ang pupunta sa kanila? Actually, yung pinakamalapit pong lugar doon sa kanila ang pupuntahan ng ating regional officers at saka po ng ating LGU. So yung mga seniors na ang pupunta. Pero sana, Opo. Kaya lang sana meron din silang protection, ano? Lalo na yung mga talaga namang mga lolo at lola natin na medyo hirap na sa paglalakad at walang kasama na mag-aakay sa kanila. Opo, katulad po ng nabanggit na namin noong una. Sa ngayon po, ganyan muna yung ating pamamaraan ng distribution ng ating cash gift. Pero po sa pangunguna po ng ating Chair Mercy Gutierrez, layon po niya na maibigay na ang kanilang mga cash gift through their ATMs na diretso bank deposit na po sa kanilang mga accounts. At sa araw po ng birthday, yun po ang layunin namin makapagbigay during their birthdays sa kanilang mga account. Diretso na po, para hindi na po sila pupunta. Ana, sorry, hindi ko na-catch kanina. Kailan ka mong next release? February pa po yung next release natin. Malapit-lapit na yun. January na ngayon eh. Anong page ng February? Mga second week of February, magkakaroon na po tayo ng schedule. Ngayon po kasi kakatapos lang po kasi ng cash gift distribution natin itong December. So, nag-liquidate na po ang ating mga regional offices at yung iba naman po, kasabay po ng pag-liquidate ay nagpo-proseso na ng mga applications. So, yan po mga applicants na yan, pina-finalize din na validate para po magkaroon ng listahan na ibibigay po sa ating LGU. Okay. Ngayon, itong si Dracar, naalala mo yung nag-guest natin last time? Yung nanay niya yun, di ba, partner, naalala mo? Yes. May mga follow-up question siya, sabi niya, how would the barangay notify the beneficiary by phone, by mail, or personal? Yung pong ating mga LGUs, iba-iba po yung pamamaraan ng pag-i-inform nila. Sa barangay po, may mga nakapost po ng mga beneficiaries po or grantees po natin, ano? Yung iba naman po na alam nila na alam naman nila, meron tayong mga kumbaga team leaders sa ating mga barangay, sa ating mga kalsada sa mga street, sa ating mga street leaders. Sila po yung nag-i-inform din sa ating mga lola at lola na ito na yung araw, oras, at lugar saan sila pwedeng kumuha ng kanilang mga cash gift. May follow-up question si Dracar. Sabi niya, what if by February or March 2026, yung qualified beneficiary with complete documents, hindi pa rin nakaka-receive ng 10K, and Oscar Barangay would say that they have not received the funds, and Barangay advised the beneficiary to call NCSC. And after calling NCSC, they would say that they have forwarded the funds to Oscar. Parang ping-pong, parang pasa-pasa. How would this be resolved?
Alvin, hindi po inire-release yung pera sa OSCA. Yan po ay dinidistribute ng ating regional officers. So, ang listahan po, pinaprocess, ang application ay pinaprocess, ibinibigay, pinapasa sa LGU natin. Kapag ka po nakapag-apply na sila roon, i-vet po or i-validate ng ating mga regional officers. So, manggagaling po talaga yung mga applications mula dun sa mga OSCA natin, sa offices. Kung hindi po sila na-i-process dun sa OSCA, wala po kaming matatanggap sa regional offices. Kung diretso naman sila sa region offices, pwede rin naman po doon na diretso, ma-process yun. Na yung issue niya ay yung ang pera, saan ba manggagaling saan ba yung actual na pera manggagaling sa inyo o sa OSCA? Sa amin po, sa regional offices po namin. So ang papel ng OSCA sa umpisa lang. Ibig sabihin, Opo. sa pagproseso lang ng claim. Para Pero makita yung mga documentos mo. Oo, yung sa release, wala na siyang papel. O may papel pa rin yung OSCA. Ang papel na lang po ng OSCA, yun pong announcement, listahan. Yun po yung meron na lang sila. Okay, pero yung actual na pamimigay, kung hindi sa ATM, yung actual na physical na pamimigay ng pera, sa inyo yun. Opo, kasama pa rin naman namin sila during the event, no? Ina-assist po nila kami ng LGU. Malaki po ang tulong nila sa logistics, ano? Pero magmumula po talaga yung pera sa regional officers namin. Kasi ibinababa po ng central office yung pondo sa kanila. Okay, but, Si Amelita Maikes, yung pong nag-90 years old, nag-80 years old noong 2024, March, at namatay na ng 2025, mabibigyan pa po ba yung kanyang surviving spouse? Opo, kailangan lang pong makipag-ugnayan sa ating OSCA para po ma-file po niya. May mga late filers pa rin naman po tayo na late na nila nalaman na pwede silang mag-apply. Basta po after March 17, 2024 ang kanilang birthday, sila po ay mabibigyan po ng cash gift. Kasi yun po yung araw and effective na yung batas sa pagbibigay po ng 10,000 na cash gift. so kahit namatay na pala, pwedeng masalo ang pera nung kanyang asawa? O kaya, kung beneficiary niya? O pwede yung anak, o yung apo, o yung pamangkin, o yung yung immediate lang? Actually, yung immediate family member kung meron magdadala lang po ng original death certificate, valid ID ng nearest relative, proof ng relationship. So pag sinabing proof ng relationship, pwede po yung birth certificate. Tapos kung marami naman pong relatives, kailangan lang po yung authorization para ma-receive ng tao na yun yung benefit. Para meron silang fill out na form na release of liability yung tawag natin. So, kaya hanggang anong degree ng, halimbawa, Majority, pwede kasi napatay na yung Mr. Noon o Mrs. Noon, pwede yun, di ba? So pag susunod nun, anak, kung walang anak, paano yun? Hanggang saang degree ng pagkakamag-anak ang pwedeng mag-claim? Opo. Hanggang sa meron pa po siyang kamag-anak. Pwede, Bababa ng pababa. Okay. Kailangan lang pong magbigay ng proof ng relationship. Okay, sabi ni Vicky Makayana, noong isang araw pa to Sabi niya, I heard in your program yung hinaing ng isang netizen regarding centenarian application of a 91-year-old senior. I registered my mother first week of March 2025, but she turned 90 years old. Last September 2025, I followed up 5 times. And my last follow-up was just before New Year. Unfortunately, wala pa rin po. The girls sa QC OSCA told me that most probably April or May na ma-release. And then we the one to call us. At siguro ganito na lang, may listahan ba yun ng makakatanggap ng release ng February? Parang nang sa ganun, pag wala ka sa listahan, huwag ka na mag-follow up dahil yung oras mo. Kung sinong nasa listahan, yun na lang yung magpa-follow up. Di ba pwedeng ganun, Ana Marie? Actually, Sir Alvin, katulad po ng nabanggit ko nung huling interview natin, meron po kasi kami strategy na ginawa dahil wala namang pong budget talaga na na-release, specifically para sa mga nag-birthday ng 2024. So, para po sa unang tranche ng release para sa mga nag-birthday, yung March to August na nag-birthday ng 2024,
sila po yung nabigyan ng December cash gift distribution. Tapos po, yun po mga September to December 2024 magbe-birthday. Ngayon po first quarter po namin magbibigyan. Ngayon po February hanggang March. So tama yun, I get that. Kaya lang, sa sobrang dami na ng pizza, nakalilito na sa partner eh. Bakit hindi na lang ilagay ang listahan, ipaskin yung listahan, o ito lang ang makatatanggap ngayong first quarter, tapos kung wala kayo sa listahan, mag-follow up kayo after ng first quarter na ito. Yung madali yun. Appointment na para pagka nandun ka sa lista, hindi ka nila masasabihan na hindi pa pwede, hindi pa pwede. Kaya nga, di ba pwedeng gano'n, Anne Marie? Opo, may listahan naman po talaga na ipinamamahagi sa ating mga LGUs. Mga barangay po yan, meron po silang listahan. So kung wala po kayo sa listahan, perhaps sa susunod kayo na quarter naman. Ngayon, may mekanismo pa kayo to contest it. Sabihin ng matanda, oy, ba't wala ako sa listahan? Dapat meron din ako, may ganun bang mekanismo yung National Commission of Senior Citizens na pwede mag-lodge ng complaint? Pwede naman po talaga mag-inquire din directly from us. Meron po kami nga hotline number. Kung di ako nagkakamali ay 028 546. Sorry ipa-flash namin mamaya yung aming telephone number. Pakikuhan mo na kami kasi we have 8 minutes left. Mauubos yung Alright, sige po. Go ahead. Pwede po silang mag-lodge ng inquiry, complaint doon sa amin. Pwede rin po sa contact@ncsc.gov.ph. Meron din po kaming email, website, www.ncsc.gov.ph. Meron din po kaming Facebook. Pwede rin po silang mag-message doon sa amin para po i-lodge yung kanilang complaint. Opo. Hindi ko lang sila yun sa susunod nila malaman kung naibigay na sa ibang lugar ang 2K na paayuda sa mga senior noong Christmas. Taga Nueva Ecija daw siya. Apologies po, pero wala po kami Iba naman yun, baka pag sa local government, hindi po yan guys ang ni Anna Marie. Yung kaya na sagutin yung galing sa National Commission of Senior Citizens. Diba? Si Shay Chan, lola ko sila dinilad Okyan, Rome, sa 94 na taga Burias Island, Masbate, Municipality of Claveria, Barangay Nono. Sana mabigyan pansin din po mga senior citizens sa Burias Island, Masbate. Ma'am, hindi nyo ba pinapansin ito mga ito? Ma'am, kahit po mga geographically isolated areas, ay pinupuntahan po namin yan. Tumatawid ng bangka ang ating mga regional officers para po mapuntahan sila, nilalakad din ang mga bundok, sumasakay ng helicopter sa tulong ng ating sandatahan. So, pinupuntahan po natin yan kahit po malayo. Oo nga, so paano itanong pwede natin itulong kay Shay Chan? Kay Shay Chan? Opo, kunin ko na lang po yung pangalan niya at saka birthday and address po para po makita po namin sa database yung kanyang status ng application. Oo, okay. Next. Kasi mamaya sabihin, hindi papasa namin sa ATM mo. Punta, trala lang nga eh. Hindi ba kakalakad si Lola? Anyway, si Edgar, tanong ko lang po kung ang senior na 100 years old ay pwede maka-avail kung siya ay nasa Amerika. At kung pwede, paano po ang proseso? Opo, para po sa mga nasa abroad po natin, pwede po talaga sila makapag-avail ng kanilang cash gift. Kailangan lamang nila makipag-ugnayan sa kanilang sa Philippine Embassy o kaya sa Philippine Consulate General o kaya sa DFA. Yung requirements po namin, meron po tayong retention ng ating Philippine citizenship. Dapat meron tayong certificate nun. Meron tayong oath of allegiance, meron tayong overseas voting card or affidavit, nakakaboto pa rin po tayo. Pwede pong yung driver's license or ID, medical reference card, at saka yung attestation po from the Philippine Embassy at saka consulate dyan. Hindi pwede yung US passport holder na. Meron ganun, maraming ganun, partner eh. Hindi na sila dual. Hindi na pwede yung hindi dual, Anna Marie. Kailangan may Filipino citizenship pa rin. Opo. Okay.
that settles it. Next, Bernadette, isa pa. Si RB Pineda, paano malalaman kung recipient yung isang senior, anong parameters para mabigyan yan ng cash gift? Para po mabigyan ng cash gift, pagka-announce po namin ng listahan sa LGU, kami po ay pupunta roon para i-distribute ang cash gift. Kailangan lang po magdala ng kanilang ID para po sa pag-claim ng kanilang cash gift. Dahil siguro ang sasabihin mo is yung eligible ay ulitin natin 80, 85, 90, 95. Baka meron po kayo dyan ano, sir. Wala akong ano, lambarya. 86. Baka meron kayo kasama Yung mo. 100, pataas, 100,000. Opo, 100,000. Richard ba, magandang umaga sa'yo, sabi ni Jerry, yes, yung 10K na na-receive 86, ng 90. ibabawa sa 150. 10 ano lang pala no, ang sukli. 10, Hindi po. 10, So, yun, 14. 100 po yung buo. Iba na yun. So, ibig sabihin, pagdating niya ng 80, may 10. Pagdating niya ng 85, may 10. Pagdating niya ng 90, may 10. Pagdating niya ng 95, may 10. Tama. Oo. So, Yan, 40 15. lahat yun. Tapos Pag umabot siya ng 100, plus 100,000. Tama? Tama? Thank you. Tama Sige po. po. Sabi na i-agree sa season, clarify ko lang ma'am, yung pag-claim ng 80 years old, pwede siyang mag-24, he turns to 81. Like if birthday niya ay May 2025, pwede na siyang mag-final claim until March or April 2026. Correct? Kailan ba nag-claim? Grabe no. Final day. Hindi na lang. Hindi na lang ano. Before the birthday. Yun pala eh. Opo, pwede na po silang mag-file ng application. Alright. Si Australia Garcia, ito yung tanong mo kanina, partner, paano po kung bedridden na ang lola? Sana sila na lang ang magpunta sa bahay ng mga senior para makita rin nila ang kalagayan ng mga tao. Apo, may mga pagkakataon na rin po na ganyan na nangyari, ano? Ang ating mga regional officers, minsan sila pang pumupunta sa bahay para po ibigay itong cash na ito kapag hindi talaga makakapunta ang ating mga lolo or lola doon po sa cash gift distribution. Sa application naman po, mag-a-apply pa lang at bedridden, kailangan lang po meron silang kamag-anak na pupunta doon. Kailangan lang magdala ng ID nila, photocopy ng ID ng guarantee, yung authorization letter kailangan din po, yung medical certificate kailangan po para nagsasabi na may treatment siya, nasa ospital, o kaya yung barangay certificate ng barangay chairman na sinasabi na bedridden din po siya. May kasama pa rin pong picture na whole body na meron pong meron po siyang halimbawa kalendaryo. Okay. Ano ba rin bilisan natin, 10 pa pa ata yung tanong na naiwan ang dami. Sabi ni Ann Bustamante Calumarte, paano ako, wala akong anak, wala asawa, no family, only my dogs, pwede yung taong nag-aalaga sa akin. Pero ano, wala ka pa naman money to change na eh. Wala pa. Wala, hindi ba yan magkikipin ngayon? 80, 85, 90, 95, 100 ang pinag-uusapan natin. So kung walang kamag-anak, pwede daw ba yung nag-aalaga sa kanya? Hindi. Pwede? Authorization po. Ano tawag? Authorization. Where go? Si Medic Alaya, may we suggest that the barangay be instructed to create a database of all senior citizens in their area of jurisdiction. Ginagawa po yan, di po ba? May lista naman eh, di ba? Lahat ng seniors. Meron po ang mga LGU sa listahan ng lahat ng senior. Kami naman po dito sa NCSC, meron po kasi Ano po talaga? meron po kasi kami online registration para po nakikita namin yung kalalagayan din nila. Ay, ayan, so na-drop na natin siya na sa grabbing traffic, almost 2 hours. Yan, so maraming salamat po. God bless. Paalam po. Meron po tayong 8.9 million